So bali kanina nga mga min, nagtry lang naman akong gumawa nitong ubi cheese waffles and masarap din naman pala siya. Halos puro pancake and mini donuts nga yung mga tininda ko nitong mga nagdaan linggo and ngayon nga lang ulit ako nakapagtinda nitong mga waffles. Kaya naman kanina tanghali, after ko makakain ng tanghalian ay eto, nagluto na kaagad ako nitong pancake. Ito nga yung inuna kong lutuin. Bali, 6 na piraso lang yung niluto ko dito kasi magluluto pa naman ako ng cheese waffles and yung ating ubi cheese waffles. Napansin ko lang na medyo sticky nga pala yung pagkagawa ko ng butter dyan, pero kapag ganyan naman ay pwede naman nating dagdagan ng kaunting tubig. At habang nagluluto ako dyan ng pancake, eto, hinihiwa ko naman itong mga cheese ng pa-strip, nakakasya lang dun sa size ng ating waffles. Huwag kayong mag-alala dahil naghugas naman ako ng kamay bago ako naghiwa nitong cheese. O diba, inunahan ko na kayo at baka meron na naman tayong mabasa dyan. So ayan, kakatapos ko lang dyan magluto ng pancake dahil 6 na piraso lang naman yung ginawa ko. Tapos eto, sinunod ko naman itong cheese waffles. At kung tatanungin nyo naman kung ano yung ginagamit ko ditong cheese, eto pong brand na keso. Mas nagustuhan ko talaga itong lasa ng keso kasi malinamnam talaga siya and then affordable lang. Nako, sobrang sarap talaga nito kapag mainit-init mo pang kakainin. Kaya kapag nagluluto ako nito, nagdi-display lang ako nito sa labas paunti-unti. At kapag napansin ko na ilang peraso na lang, eto, saka naman ako nagluluto ulit. So dahil natapos na yung cheese waffles lutuin, eto namang ubi cheese waffles ang ginawa ko. So bali yung ubi flavor pala na ginamit ko dito ay yung sa Jersey Condensed po. At dahil meron naman ako noon, ayun, napagtripan ko na gawin ko naman yung ganitong flavor. Kaunti lang yun nilagay ko kasi alam nyo naman na matamis na yung condensed. Tapos nag-add lang ako dito ng food coloring. Yes, nag-add ako dito ng food coloring para mas tumingkad yung kanyang kulay. So syempre para mas sumarap yan, kaya ayan, nilagyan natin ng cheese para meron na tayong ubi cheese waffles. Pampaakit din kasi kapag ganito may mga kulay yung mga tinitinda natin, kaya plano ko talaga din bukas ay pandan flavor naman yung gagawin kong waffles. By the way mga meron nga pala nagtatanong dito, what if daw kung merong matira dito sa batter na ginawa natin, pwede nga daw ba ito ilagay sa ref at magagamit pa rin po ba natin yun? Yes po, opo, bali pwede siya at least 3 days, pwede natin siya i-restore sa ref. So ayan, habang mainit-init pa to, nako, hindi talaga pwedeng hindi natin to tikman. Paano natin malalaman kung masarap ba o hindi or papasaba sa ating mga customer? Grabe mga promise, ang sarap. Lasang-lasa mo din talaga yung ubi niya tapos yung cheese sa loob na palaman. At dahil pumasa ito sa panlasa natin, kaya man eto, ready na talaga natin tong itinda. Kaya naman nilagay ko na ito dito sa ating acrylics display box. Mag-aalas 3 na sa hapon yan. Late na rin talaga itong merienda natin kasi alauna pa lang talaga may naghahanap na nito. Bali 3 pieces pa rin sa 20 pesos ang benta ko dito sa ating mga cheese waffles. Kaya mo nun? Kakainin na. Ano ba? Choco. So yun, iniwan ko muna yung paninda ko kay ate. Tapos pumunta naman kami dito sa paggawaan ng printer para nga ipareset nga sana itong printer namin. Pero hindi lang pala yun yung problema niya, kundi kailangan talagang palitan yung pinaka-board nito and napakamahal pala nun. Mapapaaray ka rin talaga sa maintenance itong printer at hindi rin talaga biro. O siya, yan lang muna ang simpleng ganap natin ngayong araw. See you on my next vlog. Bye!